Sa naging laban ng Yokohama B Corsair kontra sa koponan ng Shinshu Brave Warriors ay tinambakan lamang ng Brave Warriors ang Yokohama. Sa score na 66 ang Yokohama, 84 naman ang Shinshu Brave Warriors. Mga kaibigan, ang ganda naman ng naging laban, no? Nakita natin simula first quarter ay yung unang 4 points ay sa ating pambato na si Kai Sotto. At kahit papaano yung depensa nandoon na, hindi na po nawawala. Malakas ang depensa ni Kai Sotto at nakita natin very agresibo talaga yung pagkilos ni Kai Sotto. Pero nagkaroon ng isang foul si Kai Sotto doon nga po sa early ng first quarter, kaya inilabas po under 4 minutes si Kai Sotto. Pero meron na siyang 4 points noon, 5 rebounds at 1 block. Pero nakita naman natin pagdating nga po ng second quarter ng game, under 6 minutes pa saka binigyan ng playing time si Kai Sotto saka pinaglaro, no? Ibig sabihin hindi na nakadepensa si Kai Sotto ng maayos doon nga po sa second quarter dahil late na ipinasok, no? Under 6 minutes. Pero kung titignan po ninyo, maganda naman sana yung performance ng ating pambato na si Kai Sotto. Pagdating naman ng second half sa third quarter, ito yung nakakainit mga kaibigan. Ang ganda ng performance ni Kai Sotto, which is doon po sa third quarter, si Kai Sotto meron na pong 12 points, 10 rebounds na po siya doon at isang block, pero inilabas pa. Under 2 minutes na lamang yung natitira po sa oras mga kaibigan. So nawala yung momentum ni Kai Sotto at nang hinayang siya kasi nagiinit na yung pambato natin, pero inilabas pa ni Coach Taketo. Full coaching po nakikita natin sa naging pagkatalo nga ng Yokohama kontra dito sa Shinshu Brave Warriors. Kayang-kaya naman sana kung may depensa ni Kai Sotto, pero kapag nawawala si Kai sa loob, nawawalan depensa ang Bicor, no? Hindi talaga pwedeng mawala si Kai kasi walang papalit sa depensa na kagaya ng Kai Sotto. At kung titignan po ninyo, naghahabol ng Yokohama dito sa fourth quarter ng game, pero wala na, late na po, no? Anong oras na ipinasok si Kai Sotto. Talagang nakita natin ang pinaka main problem dito yung pagdadala ni Coach Taketo sa depensa ng Yokohama, which is wala si Kai Sotto. Pero kung titignan nyo mga kaibigan, ang ganda ng stats ng ating pambato na si Kai Sotto. Natapos po yung game, no? Double-double ang ating pambato. Meron po siyang 12 points, 12 rebounds at isa pong block, no? Kung titignan nyo, maganda yan mga kaibigan para sa stats ng ating pambato. Doon na tayo, natalo ang Yokohama, pero ang mahalaga dito, kahit papaano yung stats ni Kai Sotto ay tumataas po, no? Kada laban, no? Hindi naman problema, hindi naman kasalanan ni Kai Sotto kaya natalo yung team nila dahil yan sa coach na si Coach Taketo. Ang pangit dito, kung natalo ang Yokohama, mabababa ang stats ng ating pambato na si Kai Sotto. Ang laki din ng naiambag ni Kai Sotto dahil sa depensa. Siguro kung walang depensa ni Kai Sotto, baka mas mataas pa ang kalamangan ng kalaban na Shinshu Brave Warriors dito nga po sa Yokohama. Mga kaibigan, sa next game ng Yokohama sa Sun and Phoenix sa April 13 po yan, abangan natin at sigurado magkakaroon po ng matinding adjustment eto nga pong Yokohama para mapanalo nila yung susunod na laban. 9 games na lamang po sila, no? And please mga kaibigan, pakisuporta ng ating channel.